sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Eh di wala na tayong problema. Kusa na pala siyang umalis eh. Hindi mo naiintindihan, Henry. Ha? Kailangan hanapin natin si Manang Loleng. Kailangan maibalik natin siya dito sa malaking bahay. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Nabubura nga ba ang mga alaala? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loleng sa ating dunang sa kanyang panahon. Manang Loleng, huwag na kayong mag-abalang magluto ng hapunan. Sa labas na lang kami kakain ni na Henry at Benji. Aalis na ho kami. Ay, maluluto na itong pesang dalag, Mabel. Ah? Ay, alam mo ba, sariwa ang mga dalag na ito. Tumatalon-talon pa ito nang biling ko kanina sa palengke. Para nga din huwag na kayong mapagod. Magpahinga na lang kayo. Ay, kaya ko pang magluto. Lahat ang gawain dito sa malaking bahay, kaya ko pang gawin. Ang mabuti pa, tawagin mo na si Henry at Benji. Ipaghahain ko na kayo. Napakasarap nitong pesang dalag na niluto ko para sa inyo. Ay, magsikain na kayo! Oh, nakita mo na ngayon kung gaano ka-accessible para sa mga mamimili ang pwesto ng loting ito para sa plano mong itayong convenience store, Elmo. Eto nga, mukhang hindi na talaga ako magdadalawang isip na bilhin ang lote nyo, Henry. Saktong-sakto sa matagal ko ng pangarap na retail store. Nakita mo naman, for commercial purposes talagang kinapreprestuhan ng lote namin. And once na maitayo mo na rito yung tindahan mo, I'm sure, dudumugin ito ng customers, ng consumers. And you know what? Makatutulong ka pa sa employment ng mga tao sa lugar na ito. Exactly. Yan din ang isang purpose ko sa pagtatayo ng negosyo. Ang makatulong na mabawasan ang unemployment rate dito sa bansa natin. Well, ako, saka mga kapatid ko, ikaw lang akong hinihintay namin to close the deal. 20 million. Mhm. Nakahanda ako kung kailan natin pag-uusapan ng tungkol sa mga dokumento. $20 million. O, okay sa akin yun. Okay yung presyo na yan. Mahigit 6 na milyon na tayong tatlong magkakapatid niyan. Nagmamadali na rin ako dahil ayokong mabitin yung ipinagagawa kong rest house. Kaya wala nang problema sa party ko. O, so tawagan mo na si Henry. Sabihin mo, pumapayag tayo sa 20 million pesos na tawad ng kaibigan niya si Elmo. Sabihin mo rin, nakahanda tayong ayusin ang deed of sale. Ay! Ano yung malakas na ingay na yun na nanggaling sa kusina? Parang mga pinggang nabasag yun ah! Hindi kaya sama ng loling na naman! Teka nga, maiwan ko nga muna itong mga labahin ko. Baka kung ano na naman ang nangyari sa matandang yun ah! Babet! Babet! Ay, Diyos ko! Manong Loling! Ano nangyari sa inyo? Bakit puro dugo ang mga kamay nyo? Sa susunod, huwag niyo na po kasing ilabas sa cabinet yung mga lumang pinggan, Manang Loling. O, tingnan nyo. Nadiskrasya patuloy kayo. Gusto ko lang namang ipagamit yung mga lumang pinggan sa magkakapatid. Paborito kasi nila yung mga pinggan na yan ng mga bata pa sila. Basta. Kapag may gusto kayong gawin, tawagin niyo muna ako. Para matulungan ko kayo. Na hindi kayo nadidisgrasya. O gaya ngayon,
Paano kayo makakapagtrabaho? May sugat ang mga kamay nyo. Hindi ba nilagyan mo na ng gamot? Hindi maya-maya lang tuyo na mga sugat na ito. May pagluluto ko na ulit ang magkakapatid. Ay, nako. Bahala na nga kayo sa kakulitan nyo. Paulit-ulit na nga nila sinasabi sa inyo na huwag nyo na sila ipagluto dahil sa labas na nga lang sila kakain. Siya na nga kayo. Itutuloy ko na ilabahin ko. Hindi naman ako mananalo sa kakulitan ninyo eh. Plano tayo ng plano sa pagbebenta ng bahay at lote. Paano nga pala si Manang Loling? Bakit mo pa problemahin si Manang Loling? Dapat nga pagkamatay ni Mama, umuwi na siya sa pamilya niya. Dahil wala na nga siyang pagsisilbihan dito. Oo nga, wala nga siyang pamilya. Tumandang dalaga na nga siya sa pagsisilbi mula kay Mama hanggang sa atin, di ba? Imposible namang wala siya kahit isang kamag-anak na mauuwian. Ganito, ang mabuti pa, pagkatapos ng bayaran sa bentahan ng lupa, bigyan na lang natin siya ng pera. Bahala na siya kung saan siya pupunta. O magkano naman ang ibibigay natin sa kanya? 20,000. Pwede. Malaking tulong na yun sa kanya. Manang Loleng. Oh, hating gabi na po ah. Bakit hindi pa kayo natutulog? Wala kasi nang marinig ko ang pag-uusap ng magkakapatid tungkol sa pagbebenta sa bahay at lote na ito. Nagulo na isip ko. Ay, kaya nga po pala ako sumilip dito sa kwarto niyo ngayon para magpaalam na rin po sa inyo. Manang Loleng, may bago na po akong malilipatan bilang kasambahay. O kayo po. Saan kayo pupunta? Ewan ko. Hindi ko alam. Kasi nga, malaking bahay lang na ito ang tirahan ko. 15 taon pa lang ako, nandito na ako. Nagsisilbi na ako rito. Mula pa sa mga magulang nila, hanggang sa kanilang magkakapatid. Ang dinig ko po sa bagong magmamay-ari nitong lupa, ipagigibaraw po kaagad ang malaking bahay para maumpisahan agad yung ipatatayo nilang convenience store. Ako, alam mo, sa malaking bahay na ito na buo, ang maraming alaala ng aking nakaraan. May masasaya, may malulungkot, mayroon ding masasakit. Pero para sa akin, mahalagang alaala ang lahat ng iyon. Mahalagang alaala na bigla na lang mabubura ngayon. Henry! Benji! Si Manang Loling! Wala raw sa kwarto niya, sabi ni Babit. Pati yung balutan niya ng mga damit. Ha? Wala na rin doon. Di wala na tayong problema. Kung sana pala siyang umalis Hindi mo naiintindihan, Henry. Kailangan hanapin natin si Manang Loling. Kailangan maibalik natin siya rito sa malaking bahay. What? Nagbibiro ka ba, Mabel? Ulitin mo nga yung sinabi mo. Mabel, ano to? Nang dahil lang sa pagkawala ni Manang Loling, hindi na matutuloy ang pagbebenta natin sa bahay at lupa. Isipin mo, Mabel, ngayong araw ng bayaran ng bentahan. Paano ko sasabihin kay Elmo na umatras tayo? Anong mukhang iharap ko rin sa tao? Narinig niya kagabi ang pag-uusap natin tungkol sa lupa. Ano ngayon? Nakita ko siyang tumalikod, umiiyak. Alam ko nasaktan siya sa mga narinig niya. Kaya nga siya umalis Dahil nasaktan siya. Kaya hayaan na natin siya, okay? Hindi niyo ba natatanong sa mga sarili niyo? Mula nung makatapos tayo ng pag-aaral, na magkatrabaho tayo, nang magkanya-kanya na tayo ng buhay dahil nagkaroon na tayo ng kanya-kanya rin pamilya, ngayon lang tayo muling tumuntong sa bahay na ito. Na ang intensyon pa natin, ibenta. Nung mamatay ang papa, nang mamatay rin si mama, hindi natin nakuha ang silipin ng mga labi nila. Dahil pare-pareho tayong abala sa mga bagay na pinili nating mas mahalaga kaysa sa kanila. Dahil hindi ganun kadali ang muwi rito mula sa Amerika. Oo. Ako, nasa kalagitnaan ako ng business seminar ko
sa Singapore ang mga panahon yun. Kaya paano ako makakauwi? Pero si Manang Loleng, hanggang sa huling sandali ni na mama at papa, hindi niya iniwan ang ating mga magulang. Siya ang nagpuno sa mga pagkukulang natin sa kanila. Siya ang nagpadama ng pagmamahal kina mama at papa na dapat sa ating mga anak nila manggagaling yun. Pero kailanman hindi natin nagawa. Mama Bel! Ayun oh! Ayun po si Manong Loling! Nakaupo sa gilid ng bangketa! Ay, sige, ipaparada ko lang tong kotse ha. Puntahan mo na agad. Sabihin mo, naghihintay ako dito sa sasakyan. Sinusundukan mo natin siya. Sige po, ma'am. Bababa na po ako. Okay. Babet? Manong Loling! Tara na po umuwi sa malaking bahay. Teka, hindi ba kayo nabayaran sa bentahan ng bahay at lupa ng magkakapatid? Bakit pa ako uuwi roon? At saka ikaw rin, bakit pa tayo uuwi doon? Hindi na po ibebenta ni na Mama Bel ang bahay at lupa, Manong Loling. Ha? Ang totoo po, ayun po sa kotse niya si Ma'am O. Hinihintay na po tayo. Talagang hinanap po namin kayo. Kaya tara na po. Hindi pa rin ako makapaniwala sa mga sinasabi mo, Babet. At alam niyo po ba, Manong Loling? Magkakasama pa rin po tayo sa malaking bahay. Suswelduhan po nila ako para alagaan po kayo. Ay, opo! Totoo po yung narinig nyo. Kinuha po ako ni Mama Bel bilang tagapag-alaga ninyo. Talaga ba, Babet? Opo. Hindi ba ako nananaginip lang sa mga naririnig ko? Hindi po. Totoo ba lahat yung mga sinasabi mo? Oh, paano? Nandito na ulit si Manang Loleng sa malaking bahay. Pwede na siguro tayong umalis. Oo. Nagpaalam na rin ako kay Mabel eh. Sabi ko, tawagan na lang tayo. Ano man ang magiging pangangailangan ni Manang Loleng. Okay. Oh, tara na. Okay. Babet, ano ba? Hindi mo ba ako nakikita? Ako na itong dinidinigan mo Naliligo rin naman kayo mamaya. Kaya talagang paliliguan ko na rin kayo. Babet, sabi huwag mo akong basahin. Giniginaw ako. Bata ka. Sabi, ay! Ano ba? Ayun mo na lang ulit yung Manang Loleng, Ayoko, nagiginaw nga ako. ang mga kabutihang loob niyo sa nakaraan, Diyan. yun ang nagmulat sa akin. Tama na. Para ibalik namin magkakapatid ang lahat ng yun sa inyo. Babasahin din kita. Hindi biro pag silbing inukol niyo sa aming pamilya. Tama Dahil buong buhay niyo, isinakripisyo niyo sa amin. Ay, tama na. Napakapalad namin Ano ba na dumating ang isang katulad niyo sa aming buhay. Katangi-tangi ang simpleng pagpapahalagang maibabalik sa nagawang kabutihan ng kapwa. Kung saan, batid din natin kung kanino nagmumula ang mga biyayang ating tinatamasa upang ibahagi sa iba sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Susan Robles, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, at Bobby Cruz. Special sound effects
Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Roberto Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.